budget natin. Budget Matters. Okay, isa na naman pong makabuluhang talakayan ang aming ihahatid sa inyo ngayong gabi dito sa ating Budget Matters. At ngayon po, kikilalanin natin ang husto, Jamie, ang Regional Director ng DBM Region 8. Tama ka dyan, R. At aalamin din natin sa kanya, syempre, ang usapin ng budget at mga proyekto at programa sa kanyang nasasakupang rehiyon. Ayan, kaya naman huwag na nating patagalin pa. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Natutuwa tayo at napaunlakan tayo ni DBM Region 8 Director Imelda Aimee Laceras o RD Aimee. Yes, RD Aimee, thank you sa inyong pagdako dito sa ating programa and welcome sa usapang budget natin. Kasama natin siya ngayon via Zoom. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo, RD Aimee. Yes, magandang gabi din sa inyo at sa ating mga listeners. Magandang gabi sa lahat. RD Aimee, kami po ay interesado and for sure yung ating mga kababayan na nanonood ngayon ay interesado rin malaman ng tungkol po sa inyong background. Kailan po ba kayo nagsimula ng inyong serbisyo sa DBM? At pwede po ba ninyong ibahagi sa amin ang inyong career journey? Yeah, medyo matagal-tagal na po tayo nagsiserbisyo sa Department of Budget and Management. Alright. Isa ako noong 1983. That was 2 years after I graduated in college in 1981. So from 1983 until the present, that's already 41 years. 41 na nasa years? Department of Budget and Management. Pero mukhang bata pa si RD Aimee, ano ha? Oo. Wala po sa itsura. Opo, go ahead po. Oo. Pero yung 41 years na yan, may dagdag pa actually na 2 years kasi bago ako nag-join sa Department of Budget and Management, yung first government yung first work ko sa government was sa National Manpower and Youth Council. Yung tinatawag na natin na TESDA ngayon. So 2 years muna ako doon as the agency accountant. Opo. And then lumipat na ako dito sa DBM at I rose from the ranks hanggang dumating na ako sa pagiging regional director full-fledged in 2003. Ayun. Ano po ba yung mga lugar na nasasakupan ng Region 8 RD Aimee? Okay, actually we have the 2 main island dito, yung Leyte and Samar. Okay. At sa Leyte na side, we have 6 provinces. Yung province ng Leyte itself, yung Southern Leyte, at saka yung Biliran province. Doon naman sa Samar side, we have also 3 provinces, yung Western Samar, yung Northern Samar, at saka yung Eastern Samar. So we have 6 provinces, we have also 7 cities and 139 municipalities. Kung di ako nagkakamali, itong mga lugar na to, Jamie, correct me if I'm wrong, RD, ito yung mga sinalanta noon ng Bagyong Yolanda, tama po ba? Yes, actually, mismo itong opisina namin, nasa ano talaga kami, nasa city proper, sinasabi namin nasa ground zero talaga kami at that time. Sirang-sira itong office natin sa DBM, pero sa awa naman ng Diyos, wala naman casualty ang ating mga staff dito, kaya hindi kami nahirapan na makabangon uli at makapagbigay uli ng serbisyo sa ating mga ahensya dito sa Rehiyon 8. Opo. RD, tama po ba? Nabanggit niyo ho kasi Leyte. Tama ho ba yung aking tawag dito, pagkakaalam na yung San Juanico Bridge diyan din? Yeah. Nandito yung San Juanico Bridge. Ito yung nagli-link ng 2 main island, yung Leyte and Samar. Okay. So speaking of, ito kasi, if I'm not mistaken din, no, correct me if I'm wrong, si dating Pangulong Ferdinand Marcos yung
yung ano, 'di ba, yung nagpagawa niyan, yung San Juanico Bridge. Yeah. Oho. And ngayon na nasa administrasyon tayo ng kanyang anak si PBBM. Could you tell us kung magkano ho yung kabuuang budget ng region at ano ho yung masasabi natin na mga high impact projects po sa ilalim ng administrasyon ng Pangulo? Yeah, for this year sa 2024, yung kabuuhan na budget na makikita natin sa General Appropriations Act for 2024, at ito yung medyo may klaro na breakdown sa mga various na mga magkaiba-ibang mga ahensya. Aabot siya ng 152 billion ang ating total. That is only for national agencies. Meron pa tayong allocation sa ating mga local government units in the form of yung national tax allotment nila na share, at saka yung other ALGO funds kagaya ng SBDP, yung sa LCAC barangays natin, at saka yung other barangays na or municipalities na recipient ng additional funds. Dito pa rin siya sa Local Government Support Fund, Assistance to Participatory Budgeting. So kung titingnan natin yung kabuuhan na nakikita outright sa ating General Appropriations Act, which umaabot siya ng 205 billion, ito yung may klarong breakdown sa mga magkaiba-ibang mga ahensya. Pero mayroon pa rin dito tayo tinatawag na nationwide lump sum na nasa mga central offices ng mga ahensya na to, na nabibigyan pa rin ng share ang Rehiyon 8 during sa execution phase na. So kung baga, mas higher pa dito yung actual na bumababa na pundo sa aming rehiyon. Nabanggit mo, Jamie, at ni RD itong San Juanico Bridge. Yeah. If my memory serves me right, nung kinder ako, alam ko merong yung aktor at stuntman siya, ngayon senador na siya, na tumalon siya dyan sa talaga? parang shooting ng movie niya. Tumalon siya sa San Juanico Bridge. Tama po ba yun, RD? Natatandaan ko yun. Sino ba yun? Si Dante Barona yata yun? Senator Lito Lapid po. Talaga? Senator Lito Lapid. Talaga. Ang natatandaan ko naman sa San Juanico Bridge, parang ito daw yung parang para ipakita talaga ni dating Ferdinand Marcos yung pagmamahal niya kay First Lady Imelda Marcos, na pinagdugtong niya ang kaya tinawag siyang Bridge of Love. Bridge of Love. Nako, napaghahalata mga edad natin. Oo nga. Pero romantic history lang po. Pero RD, paano po ba binubuo yung kinakailangang budget dyan sa inyong rehiyon, sa Region 8? At ano po yung pinakapapel ninyo rito bilang director, at paano ito ipinapasok sa proposed national budget? Okay. Every year kasi, taon-taon, yung ating gobyerno gumagawa ng executive budget. At every region, meron tayong Regional Development Council na naatasan sa pamamaraan ng isang batas, yung Executive Order creating the Regional Development Council, na sila ito yung tumitingin sa kabuuhan na pangangailangan ng rehiyon at ini-endorso ito doon sa national government. Pero bago pa ito makarating sa Regional Development Council, may mga proseso tayong pinasusunod sa mga ahensya, at doon nag-uumpisa yung paggawa ng kailangan na budget para mapunduhan yung kanilang mga priority programs, projects na na-identify nila at na-encode nila sa ating plan document ng government. Kasi ang binabasihan naman ng paglagay ng budget is doon sa aprobado na plano ng ating gobyerno. So, nag-uumpisa ang budget process
every time ang aming departamento, sa ngayon with our Secretary, Amena Pangandaman, nagpapalabas kami ng taon-taon na we call it budget call. Oo, dalawang klase yan. Mayroon tayong national budget call at mayroon din tayong local budget call. Dito sa national budget call, ito yung bibigay ng direksyon or ng guidance sa lahat ng mga departamento under sa executive branch na gumawa ng kani-kanilang mga proposal at isinusubmit ito dito sa ating Regional Development Council. So imagine yung lahat ng rehiyon, ganon ang proseso na sinusunod. Hindi yan direkta sinasubmit sa national government kung hindi muna dadaan sa Regional Development Council. So dito sa Rehiyon 8, nagkataon na naatasan ako, nabigyan din ako ng parang trust and confidence ng ating RDC chair. Yung aming Regional Development Council chair sa ngayon ay yung ating mayor ng Ormoc City, si Mayor Lucy Torres Gomez. So siya yung na-appoint ni President BBM Jr. na maging RDC chairperson. So isa ako sa naatasan na maging chairperson ng isang komitiba dito sa Regional Development Council. Kaya malaki po ang role na natutulong ng aming opisina ng Department of Budget and Management, hindi lang bilang technical agency na nagbibigay ng mga karapatan, guidance, pagpapaliwanag sa mga proseso, but also in my personal capacity, naniniwala din ako na pag nagtutulong-tulong ang lahat ng ahensya na mapaganda yung proseso, nagiging mas maganda ang nagiging resulta. Lalo na sa aming rehiyon na medyo isa pa kami sa medyo mahirap na mga rehiyon kumpara sa other regions of the country. So maganda yung relationship ng mga miyembro ng Regional Development Council dito with the partnership of the private sector representatives. Nakikita natin yung magandang dynamics, yung magandang partnership ng both government and non-government sa proseso ng paggagawa, pagre-review at pag-i-endorse ng mga proposal ng iba't ibang ahensya dito sa Rehiyon 8. I see. So, sa dami po ng mga priorities ng government, RD, ano po yung mga hakbang na ginagawa po ninyo para mapanatili po yung mataas na budget utilization rate sa inyo pong region? Oo, magandang magandang tanong yan kasi ang isang pinaka-importante na atin ikinukonsider bago natin ini-endorso yung mga budgetary proposals is yung kakayahan ng ahensya na mapatupad agad yung kanilang mga programa kung ma-approve yung pondo na kanilang hinihingi. So ang ginagawa natin is nagiging mabusisi tayo sa pag-review sa kanilang mga documents na sinasubmit na makita natin yung tinatawag natin implementation readiness nila sa pagpatupad ng mga programa bago pa natin mabigyan ng endorsement. At for so long a time, medyo ilang years na rin, kasi yun nga, with my 43 years as working in the government and 41 years sa DBM, ilang dekada na rin ako na nabibigyan ng trust and confidence ng ating magkaiba-ibang RDC chairperson. Kaya makukumpara ko yung mga naging pamamaraan dati ng mga pag-review, pag-i-endorso ng mga kailangan ng rehiyon dati and sa ngayon.
Sa ngayon, masasabi na talaga natin na hindi na lang tayo dapat magtututok doon sa kung magkano ang kinakailangan ng rehiyon, kundi isa pang importante na aspeto is kung ano din yung kakayahan ng ating rehiyon na magamit yung pera na hinihingi natin sa national government. Ayun. At malaki ang role ng DBM sa pagbibigay ng mga technical assistance sa ating mga ahensya. Maski hindi pa budget preparation phase, ano na kami, mayroon na kaming nakalatag na mga programa, activities, proactive na mga pagtulong sa ating mga ahensya para pagdating ng panahon na kailangan na nilang gumawa ulit kasi taon-taon nga naman ginagawa ito na medyo alam na nila, medyo hindi na sila ganon mahirapan. Dito sa Rehiyon 8, mayroon din kaming inintroduce na mga inisyatibo dito sa ating Regional Development Council na hindi ito naman namin nakikita na ginagawa sa ibang rehiyon. Kundi hindi kami, kumbaga, naghahanap kami ng mga pamamaraan na sa tingin namin kinakailangan para mapaganda yung proseso, mapabuti, matulungan yung mga ahensya na makagawa ng defensible, yung tinatawag natin na kayang ma-defend na mga budget proposal nila doon sa national level. Ayan. RD, kasi, oo. RD, Amy, baka meron pa kayong mga karagdagang mensahe sa inyong mga nasasakupan. Go ahead po. Yeah, patuloy po kaming nag-o-offer ng kung ano man ang kailangan na technical assistance ang ating mga ahensya at together with other oversight agencies dito sa region, as far as local government units, partner po namin ang DILG at saka yung association ng ating mga local budget officers. Malaki po ang tulong nila para kami din nakakapababa ng mga palisiya sa mga probinsya, syudad, munisipyo, down to the barangays. Nagbibigay din tayo ng mga tulong sa pamamaraan ng mga technical assistance. Dito naman sa regional level, malakas din ang partisipasyon ng mga civil society organizations natin. Ayun. Mayroon din tayong mga ongoing programs initiated by the DILG at malaki ang tulong ng DBM dito sa pagkakandak ng tinatawag natin dagyaw or town hall sessions na malaki ang partisipasyon ng ating mga CSOs. Hindi lang yung nasa RDC, hindi lang yung mga private sector sa Regional Development Council, pero kasama din yung mga civil society organization sa probinsya, syudad at sa mga munisipyo na level. Ayan. Sayang at hindi sapat ang oras natin. Marami pa sana tayong gustong itanong kay RD Amy, pero DBM Region 8 Director Imelda Laceras, maraming salamat po sa oras na inilaan niyo po sa aming programa ngayong gabi. Thank you po, ma'am. Salamat din sa opportunity. Tama ka, sir. Kulang talaga yung oras. Minsan, pag na-interview ako dito ng mga radio station, inaabot kami ng 1 oras o 2 oras sa haba ng mga usapin pagdating sa pera at sa tamang pamamaraan sa paggagasto ng pera ng gobyerno.